Hello po. Ah, anong oras na ba ngayon? 12:51. Good morning na siya. Hindi na siya good evening. So, ano lang to, maikli lang to. Gusto ko lang i-explain itong galaw ng ETH ngayon. So, dito kasi, nagkaroon siya dito ng, kailan ba to? Kahapon, I guess so. Nagkaroon dito siya ng chok. Yan. So, nag-entry kami dyan. Parang, ilan bang kachat ko dito na nag-entry, sumabay dito. Student ko sumabay din dito. Tapos, naka-hold lang kami. Hindi kami nagtitipi pa. Kahit naabot niya na to, itong unang-unang swing niya, yung pinakadulo, yung pinaka-highest price or highest, yun nga, highest price niya, hindi pa rin kami nagtitipi. Tapos, itong ginagawa niya ngayon is retracement. Ito, yan, retracement yan hanggang dito. So, pagka usually kasi, pag ganyan nagre-retrace, yung, di ba, sabi ko nga, after swing, nagre-retrace talaga si price. So, yung ginagawa niya nga, di ba, isang swing to, galing sa chok, isang swing, then nagre-retrace nga siya. Usually, ginagamitan ko siya ng Fibonacci retracement. Para ano? Para makita ko saan level siya o babagsak or maglalanding. Ang usually nilalandingan niyan is itong tatlong to. Yan. Ito yung golden zone na tinatawag or golden level sa Fibonacci. Itong 0.382, then 0.5, kung nakikita nyo yan, may price siya dyan, then price ng Ethereum. Then itong 0.618, yan. Yan usually yung binabagsakan kasi ng price pag nagre-retrace siya galing sa swing. Yan. So, in this case, inabangan ko siya dito sa 0.618 kasi ito yung pinakamababang pwede na kunin. Then, magre-retrace na, then re-reverse na ulit siya. Pakyat. So, sa ginagawa niya, kinuha niya na tong 0.5. So, ang ina-expect ko dito is, malamang kunin pa tong 0.618 around 4 a.m. I guess, or ngayon na mismong 12 a.m. candle. Pero kung hindi, malamang sa malamang, pwede pa niyang kunin yung 4 a.m. candle. Itong 618. So, sabi ko nga, pagka lumatak siya dito, or naglanding siya dito, sabi ko dun sa estudyante ko, is mag-a-add ako ng margin. Kasi yung margin ko dito kahapon, sa entry ko dito, is kalahati lang. Kasi na-expect ko kahapon agad, bumalik din doon. Bumalik naman siya, kaya lang hindi ko to na-add, nalagyan ng panibagong margin. Kasi hindi ko to nakita, hindi ko to naabutan. Hindi ako nakatutok ng mga panahon na yun. So, sabi ko, sa retracement na lang. Kung babagsak nga siya doon. Kasi, ang rules ko dito is, kung hindi rin siya babagsak ng 618, hindi ako mag-add. Yan ang lagi kong rules pagka-swing. Tapos, ang pinapakita na ngayon is, dito lang siya lumatak sa 0.5. Naglanding, I mean. Pangit ng latak. Ewan ko may salita nun sa Tagalog, latak. Pero sa Mindoro, parang siya, landing. Yun. Naglanding siya sa 0.5 na, so, tingnan ko yung kandila ng alas 4 kung lalandingan niya pa yung 618. Ayun lang naman. Stop lang to. Ina-explain ko lang kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung style kasi ng trade namin is, hindi talaga kami nagde-depend ng trade sa mga pattern, yan, sa mga indicator. Dito talaga sa price. Kung ano yung ginagawa ng price, yun talaga yun. Doon kami nagbe-base. Doon ako nagbe-base. Let's say, yun nga.
yun nga, yung rules ko, kung bumagsak sa 618, add margin lang. Kasi, ang ugali kasi ng mostly ng market, pag nagre-retrace, tas nakuha yung mga ganyang level is, nag-ano na ulit siya. Let's say kinuha, nag-ano na ulit siya, nagre-reverse na ulit. Or, umakyat na ulit yung price. So, yun. Pero in case na, yun nga, madali tayo na manipulator o kung ano pa man sa market. Ang SL ko kasi is dito lang talaga, sa baba talaga ng chok. Kasi for me, invalidation yan. So, kung lumatak dyan, another TA na ulit. Ganun. Ayos lang naman sa akin kung ma-SL ako dito. Kasi, nasa rules talaga yun eh. Kumbaga, part na yun ng trading plan ko lagi. Hindi naman kasi nakakaapekto yun sa kabuuan ng trading ko. Halimbawa, sa isang linggo, kung ma-SL ako dito, konti lang nagiging bawas niya. Kasi hindi naman laging nangyayari. Lalo't sa chok ako nakakapag-entry. Pero yun nga, sabi ko nga, naglalagay lang ako ng SL dito for ano lang to. For, kumbaga, in case lang na biglang bumagsak, hindi natin alam ang mangyayari sa market. Kahit pa yan, magaling tayo sa pagbabasa dyan sa kandila. Pero may time, yun. Pag may mga malalaking investor or manipulator na pumasok dito at kunin ang liquidity nito, wala tayong magagawa. Kaya nga may SL ako dyan eh. Kasi, before kasi may ano dito, may nangyari na ano. Pero matagal na yun. Kumbaga lesson learned yun sa akin na maglagay talaga ng SL kasi ang market di mo kilala kasi yan eh. Although may mga ano ka, may mga setup ka, may mga pattern o kung ano pa man. Ang market, ano pa rin yan, hindi mo pa rin alam kung anong gagawin yan. Pwedeng gumanyan, magkurimaw. May na-encounter akong ganyan, tas sunod talagang bulusok na. Yun, tulala na lang. Tas naisip ko nun, hindi kasi ako naglagay ng SL nun kasi tiwala din ako nun eh. Yan ang pangit pag masyado kang tiwala sa trade mo. Hindi pwede kasing over confident. Confident lang pwede na. Yun, around ano din 4. Binabantayan ko rin yun eh. Hindi ako naglagay ng SL kasi nga tiwala nga ako sa trade ko na pag ganyan magre-reverse akit ulit. May mga pagkakataon nga kinukuha ng market talaga. Hindi nga natin alam kung anong gagawin niya eh. So, hindi lang siya basta kinuha nung panahon na yun eh. Bumagsak talaga. Tapos pagising ko yun nga, pagising ko ng alas 7, may news pala nangyari. Yun, so yun. Hindi ako nag-SL kasi tiwala ako sa gagawin niya. Ayun, dito. Actually, ang haba nun, parang ilang percent ang binagsak nun. Pangunahin na ang BTC. Damay lahat. Kailan ba nangyari? Basta ganun, matagal-tagal na rin. I think, around, nito lang, fresh lang siya nangyari eh. Parang, basta yun. Na ano ako doon, na-stress ako, na-depress ako. Kasi laki ng margin ko din dun eh. Kasi nga, ang ganda kasi ng setup. Ang makakasira lang kasi talaga ng setup natin, yung news talaga. Pag pinasok ka ng news, bagsak talaga yan. Kaya nga, ano man ang mangyari, SL ko is nandyan. Kasi masakit din kung hindi ka naglagay ng SL. Sa halip na, let's say, sa halip na $10 yung 10 rate mo is 3 to 5 lang mawawala sa'yo or 2 to 3 ganun. Wash out yun. $10 lagas. Paano kung hindi pa $10? Actually, no panahon na yun, hindi $10 nilagay ko nun. Parang, malaki yun eh. Basta malaki siya. Alam ko malaki yung nilagay ko nun. Tapos yun, na ano siya, na wash out. Yun, tas yun nga, sabi nga nila na ano, pagka na-overconfident ka sa trade or kaya, wala, ibinaypas mo yung discipline na ginagawa mo. Hindi mo siya in-apply, wala. Tuturuan ka talaga ng market na maging disiplinado. Hindi naman loss para sa akin ng SL. O loss siya, pero para sa akin validation nga siya. Kumbaga, pag na SL, di it's either news or mali ng TA or magre-reverse yung market, something like that. Yun lang naman eh. Yun lang naman ang ano mo dyan. Kasi may ano ka naman na eh. May strategy ka na.
may sistema ka ng ginagawa. So, yun lang ang nakikita kong makakapag, ano dito, anong tawag dito, makakasira ng trade mo, yun lang. So, sa ginagawa kasi niya, kanina ko pa ito pinagmamasdan. Actually, hindi naman masid na 24 hours. Kumbaga, sinisilip-silip. Is ganito, retracement talaga itong ginagawa niya. Hanggang dito sa 6189 ko. Kung lumabas yan ng konti, is lang. At least, hindi siya lumatak dito sa 786. Medyo nakakabahala niya. Dito lang sa 618 ang usually binabagsakan niya. So, kasi pag hinintay natin to, tatagal. Hanggang dito lang muna yung video. Yan lang po. Maraming salamat. Nag-update lang ako. Thank you.